Okay, kanitive, bumalik naman yung hilig natin sa pag-iisda. So, bumili ako ng rancho ngayon. Ito, na-receive ko na. So, yan. There you go mga kanitive. Ito yung rancho na binili ko, 3 peraso. So kare-receive lang, binili ko online, then pinadala via Maxim. Ito, so acclimatize muna natin, mga 30 minutes to 1 hour na acclimatize. So pag okay na yung temperature ng tubig saka yung isda, masanay na sa temperature ng tubig, saka natin lipat. Yan. So ito pala yung setup ko ngayon. Yan yung filter system niya. So luma na filter system na to, ginamit ko lang ulit. Nawala kasi yung hilig ko ng isda nung natamaan tayo ng Bagyo Odette. After nun, hindi na ako nagkahilig. So ngayon lang ulit sinubukan ko, nilagay ko ulit yung system na to. Yan, ito pala yung ano ng koi fish ko, kung saan ko nagme-measure kung gaano nakahaba ng koi fish ko. Dito ko, ito yung tab na ginagamit ko. So ngayon ginagamit ko para sa rancho naman, kasi hilig ko talaga tong rancho goldfish. Sa lahat ng goldfish, ito yung pinaka gusto ko. So yan, tama-tama yung setup ko mga kanitive. Katabi doon, yan, dyan ako upo sa magkakape habang nakatingin sa goldfish ko. So yan po tayo. Yan yung mga halaman. Tapos yan, delivery ng kape. Sir, is that my coffee, sir? Ha? Thank you for the coffee. There you go. Hintay muna tayo mga kanitive bago natin bitawan yung isda. Okay, kanitive, more than 1 hour na nag-acclimatize yung isda natin. Bibitawan na natin to sa sa tub niya. So dapat malinis yung kamay bago hugas yung kamay ko. So yan. So yan, yung isda lang yung bibitawan natin. Yung tubig na kasali yung isda, hindi siya kasali. Bali, isda lang talaga yung ililipat natin. Hindi kasali yung tubig. Yan. Ciao. Next. Okay, there you go mga kanitive. Nabitawan ko na yung isda sa tubig. So pag-usapan natin muna yung isda. So rancho goldfish. Yan. Yan. Yung reason bakit gusto ko yung rancho goldfish,
kasi para kasing baboy itong ano rancho nahihirapan siya lumangoy ba, kaya ito yung reason bakit gusto ko tong rancho goldfish. Sa lahat ng goldfish, ito yung gusto ko kasi ang cute tingnan pag lumalangoy, tapos ang taba niya, tapos hirap siyang lumangoy, kaya ang cute niya tingnan. Kaya yan yung reason na bakit rancho goldfish. Second, binili ko to online lang, online. So pag online mo binili, di mo nakikita sa actual, may mga disadvantage yun mga ka-native. Kasi hindi mo nakikita kung perfect ba yung curve ng isda, or may kink ba yung katawan niya, or may sakit ba siya, may dala ba siya. So mga imperfection niya ba. So hindi mo nakikita yun sa online. So kung bibili ka, mas maganda talaga nakikita actual. Pero ako, since nagsisimula lang ako ulit, then mura lang naman yung benta ng isda, kaya binili ko lang online. Kumbaga testing lang muna ba. Yan. Sunod, bakit tatlo lang yung binili ko? Kasi yung tab ko, maliit lang din naman yung tab ko mababaw rin yung tab ko, kaya yan yung reason bakit tatlo lang. Kasi pag masyadong marami yung binili mo, baka hindi kayanin ng filter system ko. Yung pump ko, maliit lang yung pump ko, yan. Hindi kaya ng filter ko na linisin yung mga tae ng isda. So mas maganda konti lang, 'di ba? Pero yun yung common mistake ng mga hobbyist. Siyempre maganda nga pag maraming isda na yung nandyan, so natitempt talaga na bibili. So sa akin, hindi ibig sabihin na tatlo lang to, baka may makita akong magandang rancho, magdadagdag na naman ako. So yan. So ngayon, yung filter system ko, so may pump dyan sa loob ng tubig, angat yun, dito sa trickled lang siya, 3 layer. So isang mechanical filter, first layer niya, tapos yung first layer mechanical filter, nandito yung mga foam, tapos dito sa second and third nandyan yung biofilter, yung mga mga rock, stone rings, so nandyan. So sa taas yung mga tae muna, tapos sa second and third, yan na yung mga good bacteria, dyan na yung mag-i-store para ma-break niya yung mga ammonia, para maging maganda yung tubig natin. So itong setup na to, ginawa to mga 3 days ago. So bago ko bumili ng isda, 3 days pa itong tubig umano na to, tumatakbo na to. Kumbaga pinapamature ko na yung tubig. So hindi to bago na tubig na kakalagay lang na setup. So tumakbo na to, mga 3 araw na tong tumatakbo bago ko bumili ng isda. So the longer the better siya. Kung mas mature pa yung tubig, mas maganda. So yan. So ano yung cones na nakikita ko sa setup na to? Yan. First, itong anak ko, maraming pusa. So pag walang nakatingin, for sure yung pusa, yung cat, maglalaro talaga sa isda yan. So mapipilitan ako na para hindi mapatay niya yung isda, lagyan ko ng screen dito.
yung portable screen lang o chicken wire or net na ipapatong ko dito para sa gabi hindi maano ng pusa, hindi naglalaro yung pusa, or maglagay ba ako ng halaman, stuff like that. Yan. Second, yung na-observe ko sa setup ko, pagdating ng hapon, mainit pala tong ano na to, tab na to, natatamaan ng araw. So pag natatamaan ng araw, nagbabago yung temperature niya. Kawawa naman yung isda. So yun nga, yung screen na yon, saka yung net na yon, nakakatulong din yon. Saka yun nga, nandito sa tiles doon sa ilalim, di ko nalagyan ng insulation. So yun din yung mali ko. So dapat may insulation din yun para yung init ng tiles, di ba, natatamaan yung tiles ng init ng araw, siyempre iinit din yun doon sa ano, iinit din yung tubig natin. Kaya yan. So ano naman yung pros sa location ng tub ko, hindi na tatamaan ng ulan. So since hindi siya natatamaan ng ulan, hindi nagbabago yung pH value ng tubig. So hindi siya nagiging acid, mga katakamitive. So hindi bumababa yung pH value niya. So mas ano yung isda natin, yung hindi prone na namamatay ba dahil nagbabago yung pH value ng tubig dahil sa ulan. Lalo na sa ganitong klase na tub na maliit lang, mababaw lang yung tubig, pag natatamaan ng ulan yan, for sure nagbabago yung pH value, patay yung isda. So yun yung isa sa reason bakit namamatay yung isda. So although ito outside na tub to, pero hindi to ano, natatamaan ng ulan. Ano to siya, may ceiling doon sa taas. Yan. So sunod, yung kagandahan ng setup na to, yan, katabi ng upuan na yan. Diyan ako nagkakape. O yan. So yan yung setup ko, katabi ng kahoy, upo ako dyan. Ayan. And then while nakaupo, while nag-chill, tingin-tingin sa isda. Yan. Pang relax lang ba. So hobbyist lang ako mga kanitib. Hindi ako nagbe-breed ng isda. So nung binili ko to online, isa na rin sa ano ko yun, na hindi ako nagtanong kung female ba or male ba yung ano, goldfish. Although malalaman naman yan pag baliktarin natin. Makikita natin kung male ba o female yung ano, isda. So since hindi naman ako nagbe-breed, hinayaan ko lang. Hindi ko na chinek kung male ba o female. Hindi na ako nagtanong. Bumili na ako, may nakita akong magandang kulay, and then mura lang. Hindi na ako nag-go for ano, mamahalin na rancho. So for me okay na to sa akin, basta rancho lang. Sold na ako. At least itong laki din niya, hindi rin masyadong maliit, kasi pag maliit yung binili natin, mas prone yun na mamatay kasi binabiyahe yung isda eh. So at least ito malaki na, kasi na-stress yung isda habang binabiyahe, dinideliver papunta dito. So mas mataas yung survival rate nito. So ngayon dumating siya, 24 hours muna bago pakainin, diba? Lagay mo na yung isda. So ngayon hapon, bukas na to papakainin. So ano mo lang muna to sila dito, chill muna, ano muna nila yung environment, tapos mawala mo na yung stress ng isda sa biyahe bago pa natin pakainin. Ang ganda ng isda, oh. Ganda ng rancho na to. So yan. Swinerte lang tayo, may ano pa,
available sa online kasi mabilis lang maubos to mga kanitive. Yung mga nag-inquire ako na may nakapost 1 month na nakalipas, in-inquire ko, ngayon wala na. So 1 month lang, ano na siya, sold out na. So ito, pinost to siya mga, nung nakita ko kagabi, pinost to kagabi, so bumili din ako. So mabilis lang tong rancho. Maraming din ito, nagagandahan. Marami ding bumibili, maraming hobbyist din ito sa rancho. Kasi nga cute nga isda, para sa akin cute tong isda. Ito yung reason. Yan. Ano pa ba? Sige, yun lang muna. So far, yun yung pag-usapan natin. Magbigay tayo ng update nito later on. Alright. So, sa susunod na vlog naman. Oh my